So kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating mundo o kasaysayan ng ating bansa mismo, noong nangyari ang ikalawang digmaang pandaigdigan, ang tatlong bansa na papangalanan natin ngayon, Amerika, Japan, Pilipinas, ay iba po ang kanilang tinatayuan. Ang Pilipinas at Amerika laban po sa Japan, at itong Japan naman mga sangka during that time ay nananakop dito sa Asia, kagaya po ng Pilipinas na pinuntahan nila kasi nandito yung mga Amerikano. Pero ngayon mga sangka, iba na po ang sitwasyon. Ang Pilipinas, Japan at Amerika, okay? Pilipinas, Japan at Amerika magsasama-sama mga sangkay para buuhin ang kanilang puwersa na magkakasama laban sa China. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Good day sa inyong lahat. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At eto mga sangkay, good news, no? Para sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng mga nakasubscribe dito, umabot na po tayo ng 1.19 million subscribers. Talagang parami po tayo ng parami. Kahapon mga sangkay, nasa 1.18 million lang po ito. Pero ngayon mga sangkay, ang bilis, 1.19 million subscribers na po tayo. Ibig sabihin, nasa na po tayo. May hit na po natin ang 1,200,000 subscribers. Ilang tulog na lamang po mula ngayon mga sangkay. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, alam mo nang yung gagawin. Okay? Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Alam ka naman magpalugi kayo sa mga nasa YouTube. Wag! Ngayon, eto mga sangkay, pag-usapan po natin. Before, ang US, okay, Japan, at Pilipinas, nung World War II ay talagang mortal na kalaban itong Japan. Alam na po natin, mga sangkay, sa kasaysayan ng ating bansa, ang nagpahirap sa Pilipinas maliban po sa Spain at Amerika. Pagdating po sa pananakop, ang sumunod, ang pinakahuli ay ang Japan. Nung biglaan pong sinakop ang Pilipinas ng Japan. Ngayon, eto na naman mga sangkay. Iba pong senaryo ang nangyayari ngayon. Magkakasama na po kung nung World War II, magkalaban po ang tatlo o kalaban po ng Amerika at Pilipinas ang Japan. Ngayon mga sangkay, magiging kasangga, kasama na po sa kung anumang posibilidad na mangyayari kung magkakaroon man ng digmaan. Pero we are praying na hindi po yan mangyayari mga sangkay kasi okay na yung magkakasama sila pagdating sa ekonomiya. Okay na po yan mga sangkay, wag lang po humantong sa digmaan. Pero, eto na nga ang balita mga sangkay. US to host trilateral summit with Japan and Philippines sa April 11. So, ano kaya ang posibleng mangyayari? Next week na po yan, mga sangkay. April 11. Ayan, anong date ngayon, mga sangkay? Sa eksaktong oras na pinapanood nyo po ito, ang date ngayon ay April 3. So, next week, mga sangkay, magkakaroon po ng pag-uusap ang tatlong bansang ito. So, ang tanong dito, ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Pag-uusapan na ba nila yung digmaan laban po sa China? Kasi, alam nyo yung Japan ngayon, nagre-ready na rin. Okay? At ito nga po, kinakabahan na po yung China, mga sangkay, kasi sabi po nila, naaalala nila ang ginawa ng Japan noong World War II. Kaya kabadong-kabado sila sa mga aksyon ngayon ng Japan. U.S. President Joe Biden will meet Japanese Prime Minister Fumio Kishida and Philippines President Fernando Marcos Jr. in Washington on April 11th. This will be the first U.S.-Japan-Philippines trilateral summit. Pinakauna mga sangkay na trilateral summit ng Pilipinas, Japan at Amerika. Grabe yung ang bilis, no? Kumbaga, grabe yung shift ng panahon, no? Makikita po natin ngayon, dating kakampi, kalaban, dating kalaban, kakampi. 'Di ba yung Russia mga sangkay during World War II? Sinong kakampi? Amerika. Nung bigla pong nag-alboruto itong si Hitler at nag-amok ng
manakop itong Germany sa mga bansa, kagaya po ng Russia na muntikan na po nilang sakupin, ang kasangga noon ng Russia ay Amerika at Allied. Ngayon, mga sangkay, Russia po kalaban. At ngayon, mga sangkay, ito, kakampi yung Japan ngayon na dating kalaban. And is seen as US's outreach to counter China's influence. Ayan ang po ang sinasabi natin na mukhang ika-counter dito itong impluensya ngayon. Kasi itong China kasi ngayon, grabe yung impluensya sa buong mundo. Ngayon nga, mga sangkay, pinuntahan sila ng Indonesia. Yung bagong president-elect ba ang tawag doon ng Indonesia, pumunta po sa China, mga sangkay. At for sure, pag-uusapan yung negosyo dyan. Kaya nga alam nyo, ako, in my own understanding, no, medyo malabo pa ako sa punto na pwedeng mangyari yung digmaan laban sa China. Kasi ang China, mga sangkay, masasayang po talaga yung kanilang effort sa pagpapalago ng kanilang bansa kung papasukin lamang po nila yung digmaan. Kasi pag pumasok ka sa isang digmaan, wala pong ano dyan eh. Wala pong panalo talaga dyan na totoo eh. Lahat kayo mahihirapan, babagsak ang ekonomiya sa buong mundo. So, ang mangyayari, pagkatapos ng digmaan, magre-reset po yan. Ibig sabihin, lahat kinakailangan bumangon, sariling sikap, tulungan. Ganun po ang mangyayari. So, wala po talagang panalo dyan. Lahat po talo kapag ka nagkaroon ng digmaan eh. Mas matindi pa naman yung paparating na digmaan kasi yan po ay titawaging nuclear war. But, hindi rin po natin masabi yung panahon. Malay natin, mga sangkay, bigla pong pumutok ang digmaan pandaigdigan na wag naman po sana mangyayari. The White House says the summit will advance trilateral security, economic and technological ties, and also strengthen cooperation on, quote, peace and security in the Indo-Pacific and around the world. The meeting is seen as an opportunity for Washington and its two treaty allies to institutionalize their three-way defense arrangements and agreements, which will be a counterweight to China. Di ko alam mga sangkay itong si Joe Biden kung ano pa ito eh. Okay pa ito mag-isip kasi alam nyo, kahit ako nagdududa kung matino pa itong kausap kasi matanda na po siya eh. Ang tingin ko nga dyan, meron na lamang pong nagtuturo, meron na lang script na binabasa itong si Biden sa lahat ang kanyang sasabihin. Kasi matanda na po si Joe Biden. China's growing military might. China is embroiled in territorial disputes in the South China Sea and the East China Sea with the Philippines and Japan. There are shared concerns in the Taiwan Strait as well. Last August, U.S. hosted a trilateral summit with Japan and South Korea in Camp David. The summit resulted in closer security partnership between the three nations and had irked Beijing. Okay, so meron din palang summit itong South Korea, ewan ko kung kasama po itong South Korea, mga sangkay, pero tatlo lang kasi ang sinabi dito. Pero pag pinag-usapan po yung kampihan, South Korea, matik po yan, kakampi po talaga yan nitong Amerika, Pilipinas at Japan. It is anticipated that Beijing may react strongly to this summit as well. Even though Washington has engaged in diplomatic efforts with Beijing recently, it is still wary of U.S. actions. Japan-Philippine ties have grown in recent years. Tokyo is one of the main donors to Manila's economic and development initiatives. Alam niyo mga sangkay, ang Japan, pag-usapan po natin yung mga infrastruktura na pinapatayo sa ating bansa. Ang Japan po ay malaki po ang naitulong sa Pilipinas. Panahon po ni Duterte, up to now, mga sangkay. Kaya naman itong Japan, hindi ko alam kung bumabawi sila sa ating bansa after ng World War II. Pero alam nyo, iba po talaga ang culture ng mga Japanese. Kaya nga po mga sangkay, nung World War II, ang tingin ko dito, kaya po tayo napahirapan itong mga Japanese. Dahil po sa mga Amerikano eh. No? Well, that's my opinion, mga sangkay. Tokyo and Manila are also negotiating a reciprocal access agreement for their militaries, potentially paving the way for joint drills and training. Manila already has such an agreement with Washington, which lets the U.S. side host joint military exercises. So, ewan ko mga sangkay, ayun po, itong summit daw po ay magbo-boost ng alyansa sa Indo-Pacific. Ngayon, mga sangkay, syempre, pag-usapan natin ang China dyan, mainit ang China,
Ano pa ba, yung maraming mga ano dyan, mga sangkay, maraming mga bansa ang possible talaga tatamaan. Taiwan, kung sakaling lulusob itong China. Kaya mga sangkay sa ngayon, yan po yung abang-abangan po natin, bantayan natin na sana hindi naman po talaga mangyari itong digmaan. Kasi kapag naganap po ito, sa natural, mga sangkay, magkakampihan po yan, yung mga bansang yan. So, lalaki ang gulo at World War III po talaga yan. Yan po ang mangyayari at ang delikado kung magkaroon ng nuclear war. And operations in the Philippines. Last month, U.S. Secretary of State Anthony Blinken visited Manila and reiterated America's ironclad security commitment to the Philippines. Okay, so ayan po ang mangyayari mga sangkay. Amerika magiging host ng meeting nitong Japan at Pilipinas. So ano kaya ang possible na mangyayari? Ito na ba? Paghahandaan na ba nila yung China? I-comment nyo sa ibabangin yung mga opinion. Meron po ako isang YouTube channel, guys. I-subscribe nyo po ito, Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito ng mga topic patungkol po or content patungkol po sa Biblia, mga pinag-uusapan po natin mga nangyayari ngayon, mga sangkay, tungkol sa nakapropesiya na nasa Bible. So, kung hilig nyo yung mga ganitong klaseng content, i-subscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.